Magandang tanghali mga palangga ko. Ayan, andito na naman si Mami Labs. Ayan, kumain na pa kayo ng tanghalian? Kami ni Daddy Labs ay kumain na kami ng tanghalian. Ang aming tanghalian ay nagluto kami si Daddy ng gulay na alokbati na may kalabasa, okra, at saka kunting kadyos. Kilala ba ninyo ang kadyos? Alam ko marami sa inyo ang hindi nakakaalam ng kadyos at marami pa sa inyo ang hindi pa nakakilala. Pero sa amin kasi sa probinsya namin sa Iloilo, ay pangkaraniwang gulay na lang namin ang kadyos. Isa siyang buto-buto. Ayan. Para din siyang sitaw, di ba? Ayan. Pero masarap ito mga langga ko. Kalimitan ginagamit namin ito sa nilagang pata ng yung pork pata na may langka. Tawag sa amin ay KBL. Ayan mga langga, kadyos. Ayan, tapos lagyan namin siya ng pangpaasin namin ay ang batuan. Ayan, sino sa inyo nakakaalala ng batuan na aking pinost nung nakaraan? At yan ang ating pag-uusapan uli ngayon. Ayan, pumunta ako kanina sa palengke mga langga. At ako ay bumili ng saging saba. Ayan, aking saging saba. Ayan. Tapos bumili din ako ng saging na senyorita. Ayan. O, di ba masarap yan? Masarap ito. Itong saging na senyorita. Maliliit nga lang siya. Pero masarap. Ang saging saba naman mga langga ko. Minsan ay hindi namin to niluluto ni Daddy. Hindi na siya namin niluluto. Kinakain, pinapahinog na lang namin siya. Tapos kinakain na lang namin siya ng hindi nilalaga. Ayan. Tapos bumili din ako ng kamote. Ayan. At ang aking binibiling kamote ay ito siya mga langga. Ito ang kanyang balat, kulay puti. At ang kanyang laman ay kulay orange. Matamis siya. At saka mas masarap siya. Ayan, yun yung ako nabili kanina. Sa halagang 200 pesos, marami ako nabili. Nakabili pa ako ng isang pirasong papaya. Ayan. Kaya yan, namalingki ako kanina. Yan ang aking mga nabili. Ayan. Tapos, ang aming tanghalian ni Daddy Labs ay gulay. Na may kalabasa, alokbati, at saka okra. Tapos, isda. Yun ang laging ang aming ulam ni Daddy. Basta palagi kami may gulay, isda. Ganon. May paksiw kaming isda. Napakasarap. Niluto ko siya pinaksiw ko siya sa kamyas at napakasarap. Mga palangga ko, mayroon ulit tayong batuan. Ayan. Ayan. Mayroon ulit tayong batuan. Ayan. Papakita ko ulit sa inyo ang batuan. Kasi may dumating uli na kapitbahay namin. Galing ng Iloilo at ito ang kanyang pasalubong. Batuan. Sa English pala ang batuan ay Garcinia binukaw. Ayan. Isa siyang wild tree mga palangga ko. Isa siyang wild tree na matatagpuan ito sa mga bundok sa Panay. At saka meron din ito sa Negros. Ayan. Itong mga langga ko ay batuan or Garcinia binukaw. Ito ay napakaasim. At masarap siyang ilagay sa mga pangnilaga or pangpaksiw. Kaya hindi ako gumagamit masyado sa paksiw ng suka. Hindi ako gumagamit. Ito batuan o di kaya yung kamyas. Basta organic. O di ba? Ito ay matatagpuan mga langga ko sa bundok. Sa isla ng Panay at Negros. Alam ba ninyo na tumataas ito ng hanggang 20 meters, 15 to 20 meters tall. So, ang taas, di ba? Oo, ang taas-taas talaga nito, napakataas niya. At kapag ito naman ay namunga mga langga, sobrang dami ng bunga. Yun lahat halos ng kanyang sanga. Ang dami-dami niyang bunga. Medyo may kahirapan lang siyang akyatin dahil hindi matitibay ang sanga ng batuan. Medyo siya, marupok siya. Kaya, ang diskarte sa pagkuha nito ay hindi ko alam kung paano nila kukuhanin ito. Pero, ang kapatid ko nito ay may dala siyang panungkit.
na yung mayroong basket para hindi siya mahuhulog at masusugatan. Ayan. Ayan mga langga, batuan. Ayan. Madami siya magbunga mga langga. Sobrang dami siya magbunga. Ang kagandahan lang dito sa batuan, kapag ginagamit kasi natin, ay wala siyang chemicals, di ba? Hindi katulad pag bumibili tayo ng mga suka, pag ginagamit natin ang mga suka, ay hindi naman natural na suka yan na galing talaga sa puno ng niyog or sa puno ng nipa, di ba? Or yung suka na from pineapple, di ba? Sa pinya, di ba? Hindi naman ganun yung mga suka na nabibili natin. Kaya kung meron kayong makikita na mga batuan sa palengke, batuan na lang or kamyas. Kasi at least yun ay organic. Organic ang ating nakakain at walang chemicals. O diba? Ang kagandahan lang nitong batuan talaga mga langga. Sa amin kasi sa probinsya, napakarami talaga nito. Pero minsan, pag wala ding bunga ito, napakamahal din. Mahal din siya, inaabot din siya ng 200 ang 1 kilo. Pero dito sa Maynila, nakakita ako nito, nasa 300 ang 1 kilo. Medyo mahal siya, pero pag bumili ka naman ng kahit 1/4 lang, ang dami na. Hindi mo na mauubos ng isang lutuan lang. Kasi napakaasim nga nito. Ang 3 o 4 nito ay sapat ng pang-asim sa paksiw na isda. O kapag ikaw naman ay magnilaga, medyo dagdagan mo 4 na piraso. At naku talaga naman, kakaiba ang asim niya. Kakaiba sa asim niya, yung sampalok, di ba, maasim ang sampalok. Mas lalong maasim ito kaysa sampalok. Nahihinog din kasi ito, ang batuan, nahihinog din ito. Nagiging kulay yelo ang balat nito kapag hinog na siya. Kinakain din namin pag nahihinog. Kasi medyo manamis-namis yan na maasim. Yan ang batuan mga langga. Kaya sa mga hindi pa nakakilala ng batuan, ayan, kapag kayo ay nakakita nito sa mga palengke, subukan ninyong bumili at subukan ninyong magluto na gamit ang batuan. Ayan, mga langga ko. At talaga naman, masarap talaga. Kaya, ayan, kapag nagbunga ito, alam ba ninyo, bawat sanga, kahit maliit na sanga, hitik na hitik yan sa bunga. Sobrang dami siya magbunga. Ang puno naman nito ay lumalaki din ang puno niya. Sa amin kasi sa probinsya, parang malaki na rin yung puno niya. Halos ganito na rin kalaki. Ayan. Tapos ito mga langga, kasi marami siya, di ba? Hindi naman ito masisira. Kumuha lang tayo ng tupperware, hugasan natin maigi. Tapos, patutuyuin natin, punasan natin na maigi para matuyo. Bago natin isasalin ang batuan. Basta siguruhin lang natin mga langga na napapatuyo natin ng husto ang ating lalagyan. Lalagay lang natin siya dito sa tupperware. Tatakpan mabuti at atin siyang ilalagay sa rep. Ayan. Hindi siya masisira. Kapag nasa rep na siya mga langga ko, magbabago siyempre ang kulay. Magiging ganito na ang kulay. Naalala ba ninyo nung ako'y nag-video na nagpakita nito sa inyo, unang video ko sa batuan? Magiging ganyan ang kanyang kulay. Parang luto na siya. Ganito kasi ang kulay niya pag naluluto na siya. Kapag nagluto naman kayo nito, bibiakin ninyo siya ng 4 na hati. Hatiin ninyo siya ng 4 na hati. Tapos, magiging ganito na ang kulay niya. Kapag green pa siya na bagong pitas, pag naluto na siya, magiging ganito na siya. Ngayon, pag ilagay naman natin siya sa rep, magiging ganito din ang kulay niya. Huwag ninyong isipin na sira siya kasi hindi siya masisira. Basta't malinis ang tupperware na inyong paglalagyan, mayroong takip, at hindi siya basa paglagay natin. Kasi pag mabasa yung ating paglalagyan, magkakaroon siya ng tinatawag na amag. Kaya, pag meron na siyang amag, hindi na natin siya pwedeng gamitin. Kaya, kailangan maging maingat din tayo. Kaya, ayan. Ako, ilalagay ko lang to sa rep. Lagay ko lang siya sa rep, mga langga. Ayan. Para naman sa ating pagluluto, meron tayo ulit na magagamit.
Kaya palangga ko, ayan, ang ating bakwan. Salamat sa inyong panonood. Sana ay meron kayong natutunan muli sa ating bagong video. Maraming salamat mga palangga sa inyong panonood sa aking video.